Lakas ng pagyanig matapos pumutok ng Mount Canlaon Hulicam. Nanganganib na magbuga ng magma sa susunod na pagputok. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Iniulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology PHIVOLCS ang isang pagsabog na nangyari noong Lunes ng hapon, December 9. Tulad ng naipost, ang pagsabog ay tumagal ng 7 minuto. Idinagdag ng PHIVOLCS na ang Pyroclastic Density Currents o PDCS ay bumaba sa mga dalisdis sa pangkalahatang timog silangan na edipisyo. Ang mga PDC ay mga pira-pirasong particle ng bulkan, mga gas, at abo na mabilis na bumababa sa mga dalisdis. Ang pagsabog ay nagdulot ng pagtaas ng Canlaon mula sa Alert Level 2 o pagtaas ng kaguluhan sa Alert Level 3 o magmatic unrest. Gaya ng babala, nangangahulugan ito na nagsimula na ang isang magmatic eruption na maaaring lumabas sa karagdagang pagsabog. Ayon sa advisory, lahat ng local government units sa loob ng 6-kilometer radius ng bulkan ay dapat magpatupad ng evacuation at idinagdag na kung kinakailangan, ang publiko ay dapat maging handa para sa karagdagang evacuation. Ayon sa mga post ng mga lokal na residente, ang mga kalsada ay natatakpan na ng abo at bato ang nalaglag sa barangay Ilijan sa Baguio City. Umabot na umano ang pagsabog ng tunog sa Bacolod City na isang lungsod na ilang oras ang layo mula rito. Ang tanawin ng pagsabog ay umabot na sa Toledo, Cebu. Ang Canlaon Volcano ay nagpakita ng seismic activity mula noong Hunyo. Sinabi ng Philippine Red Cross na ang ashfall mula sa pagsabog ay maaaring magdulot ng mga issue sa kalusugan tulad ng pangangati ng ilong at lalamunan, pag-ubo, problema sa baga, pangangati sa mata, maliliit na problema sa balat at discomfort habang humihinga. Maaaring nasa panganib din ang publiko sa mga pinsala mula sa mga aksidente sa sasakyan dahil sa madulas na mga kalsada at mahinang visibility. Upang maiwasan ang mga issue sa paghina na dulot ng ashfall, pinayuhan ng ERC ang mga residente na magsuot ng N95 face mask na nagsasala ng hindi bababa sa 95% ng airborne particle, parehong malaki at maliit. Ang mga walang N95 mask ay maaaring gumamit ng surgical face mask na may 2 layer ng tissue paper. Sa loob bilang kapalit, sinabi ng ERC na ang mga tissue paper ay dapat ilagay sa loob ng maskara, partikular sa pagitan ng bibig at mask. Samantala, isang CCTV footage naman ang nagpakita ng pagyanig matapos ang malakas na pagputok ng bulkan.